So isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Rosario. And today, our devotion talks about paano malalaman or malaman ang plano ng Diyos. So our concept is all about canonical. So ang canonical ay tumutukoy sa pagiging opisyal at otoritatibo ng Biblia bilang salita ng Diyos. So ang mga aklat sa Biblia ay kinikilala at pinapanatili ng Diyos upang ipayag ang kanyang katotohanan at plano para sa sangkatauhan. So upang malaman ang plano ng Diyos, dapat natin kilalanin ang kanyang salita bilang gabay at pamantayan ng ating pananampalataya at pamumuhay. So our Bible reading is all about Isaiah chapter 40 verse 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatiling magpakailanman. So tungkusan nga ba itong Isaiah 40 verse 8? So ipinapakita na lahat ng bagay sa mundo ay lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. So ang Biblia ang tiyak na gabay upang malaman ang plano ng Diyos dahil ito ay hindi nagbabago at maaasahan sa lahat ng panahon. So sa pamamagitan ng salita ng Diyos is nalalaman or malalaman natin ang kanyang kalooban, layunin at gabay para sa ating buhay. So ngayon tatako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is the divine author has preserved His word. So ang Diyos mismo ang nag-iingat ng kanyang salita upang ito'y manatiling ito at walang pagkakamali. Makikita ito sa chapter 2, 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. So ang Biblia ay sinulat sa pamamagitan ng inspirasyon ng banal na espiritu upang maihatid ang katotohanan ng Diyos sa sangkatauhan. So makikita ito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. So dahil dito maaari tayo magtiwala na ang salita ng Diyos ay hindi nabawasan o nadagdagan ng tao kundi pinanatili ng Diyos mismo. So makikita ito sa Deuteronomy chapter 4 verse 2 and Revelation chapter 22 verse 18 and 19. So second, the church recognize God's word. So ang mga mananampalataya sa lahat ng panahon ay kinikilala at pinangalagaan ang Biblia bilang tanging otoritatibong salita ng Diyos. So sa lumang tipan at bagong tipan is pinakita ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan na nagkaroon ng kaganapan kay Kristo. So makikita ito sa Luke chapter 24 verse 44. So ang tunay iglesia ay sumasalig sa Biblia bilang tanging batayan ng pananampalataya at pamumuhay. Last teaching is the Word of God has been preserved until now. So kahit na maraming sumubok pasirain o baguhin ito, ang salita ng Diyos ay nananatili at hindi maaaring mawala. So makikita ito sa Psalm chapter 119 verse 89 and Matthew chapter 24 verse 35. So sa loob ng maraming siglo, ang Biblia ay napatunayang maasahan at ito ay patuloy na binabasa at pinag-aaralan ng milyong-milyong tao. So ito ang dahilan kung bakit ang tanging paraan upang malaman ang plano ng Diyos ay sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral ng kanyang salita. So ngayon dadako na tayo sa ating application. So yung first application is be confident that God has preserved His word. So huwag tayong mag-alinlangan sa katotohanan ng Biblia sapagkat ito ay tinakda ng Diyos na manatili magpakailanman. So kahit maraming filosofiya, relihiyon at pananaw ang lumitaw, ang salita ng Diyos is nananatiling totoo at hindi kumukupat. So sa lahat ng desisyon at hamon sa buhay, gamitin natin ang Biblia bilang ating gabay at sandigan. Second is read the Bible and know the heart of God. So dapat natin pag-aralan ng Biblia ay hindi lang dapat maging gawain, kundi isang malalim na pagsasaliksik ng puso ng Diyos. So dapat nating hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at ipamuhay ito araw-araw. So kapag mas nauunawaan kasi natin ang Biblia, is mas nauunawaan natin ang layunin ng Diyos para sa ating buhay. So last application is study God's word daily and diligently. So ang regular na pagbabasa ng Biblia ay nagpapalakas ng ating pananampalataya at pag-unawa sa plano ng Diyos. So dapat natin pag-aralan ito ng may kasigasigan, pananalangin at pagsunod sa banal na espiritu. So huwag tayong maging tamad na pag-aralan ang salita ng Diyos dahil ito ang susi upang malawaan ang kanyang plano para sa atin. So ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about
How does believing that God has preserved His Word inspire us to study the Bible more? So kapag naniniwala tayo na ang Biblia ay hindi nagbabago at nananatiling totoo, mas lalo tayong maeenggan pag-aralan ito. So ang kaalaman kasi na ito hindi galing sa tao kundi sa Diyos mismo. So kaya ito ang dapat nating pagtuunan ng pansin kaysa sa pansariling opinion o ideya ng mundo. So dahil alam nating tapat ang Diyos sa kanyang pangako na pangalagaan ng kanyang salita, mas lalo nating papalagaan ng bawat talata sa Biblia bilang gabay sa ating buhay. So hindi ito isang katang-isip lamang kundi isang buhay na mensahe ng Diyos para sa atin. So kapag sineryoso natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos, is mas magiging malinaw sa atin ang kanyang plano at mas lalalim ang ating relasyon sa kanya. So ito yung dahilan kung bakit dapat nating gawing pangunahing layunin ang masigasig na pag-aaral ng Biblia araw-araw. So, let's pray na po. Lord God, salamat po sa iyong salita na iyong iningatan at ipinagkaloob sa amin. Turuan mo po kami pahalaga nito ng higit sa anumang bagay at pag-aaralan ng may pananampalataya at pagsunod. Lord, kayo palala mo po sa amin na sa gitna ng pagbabago sa mundo, ang iyong salita ay mananatili at magiging gabay magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus, Amen.